2 Corinthians chapter 9, verse 6. Ito po ang ibig kong sabihin. Ito ang ibig kong sabihin, sabi ni Pablo. Ang nagtanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtanim ng marami ay aani ng marami. Verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting buhay. Tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha ng kanyang kabutihan, ay ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. So, it's a popular verse, right, Sister Milagrin, that God loves a cheerful giver. So, paano nga ba maging cheerful giver? Mga kapatid, pag magbibigay pa tayo dito, lalapit tayo, yay! Ganun po ba yung cheerful giver. So, first thing foremost, mga kapatid, being a cheerful giver is acknowledging that God, siya ang nagbibigay ng kasaganahan, according to verse 8, ang kanyang sinabi na ang Lord ang nagbibigay po ng kasaganahan sa bawat isa po sa atin. Magiging cheerful giver ka because you know that God is the source of everything. That God can provide everything. At nagbibigay po siya ng kasaganahan sa bawat isa po sa amin. And knowing that also in giving, you can have this cheerful heart in giving to the Lord because we know, mga kapatid, na it is a part of our ministry like we are doing in Pag-abot. That is our ministry. If you didn't know that if we give, mga kapatid, sa Pag-abot, even our offering, marami po yung naaabot. Kasi nga Pag-abot. Marami siyang naaabot, and it's an evidence, sabi dito, gusto ko lang basahin, ito ang ebidensya, mga kapatid, na sinusunod natin ang salita ng Diyos. It says here, ang Diyos ang nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain. Ang siyang, maliliit na kasi itong Bible ko, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan, sa gayon lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng nag-uumapaw na pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos. Kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa di masukat na kagandahang loob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. So, in everything, mga kapatid, ang atin pong pagbibigay, if we know, di ba, and if you want to be a cheerful giver, we acknowledge that everything that we have ay sa Panginoon. It is part of our ministry, and to acknowledge, di ba, na ang Diyos ang pinagmulan ng lahat, at ito po ang maglilid, di ba, sa mga tao, nagpapatunay na tayo po ay sumusunod sa Panginoon. If we don't give our tithes, if we don't give our offering, mga kapatid, it is an evidence that we are not learning what God is saying to us. Let us pray. Heavenly Father, we proclaim, Panginoon, your goodness to us.
We declare, Panginoon, your presence. Panginoon, we acknowledge, O God, your presence tonight. And we are praying, Father, for all the things, Panginoon, na ginawa mo sa amin sa buong linggo. And we pray, God, sa lahat po ng malilikom, Panginoon, na pag-abot, tithes and offering sa gabing ito, dalangin namin, O God, na ito po ay i-bless mo, Panginoon. At ang mga palad na magbibigay, nawa, Panginoon, ang puso po nila ay tunay, Panginoon, ang pagbibigay at pag-abot at pag-offering, pag-tithes sa gabing ito upang sa ganon, Panginoon, ang lahat ng ito ay maging kalugod-lugod, Panginoon, sa iyong harapan. Thank you for teaching us this matter, O God. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Yung mga, August. Mga August ang ay, si Ate Bea, anong birthday niya? December.